Okay, what is the beast from the earth? False teacher and prophet. Amen. Okay? The beast from the earth is the false prophet. False teacher. Ano mga chip? Ano mga chip na ilalagay sa ulo? Ulo nyo ang chip. Okay? Mga maglalagay ng chip sa ulo, ang ulo mo ang chip. Yan, dyan, lahat ng gagaling ng kasamaan. Yan ang mark of the beast. Yan ang masama. Okay? Ano ang sabi dito? Pakinggan natin. Then I saw another beast. Nakakita ako, sabi ni John, coming up out of the earth. So pag sinabing earth, ito ay mga nagtuturo na. Okay? Pag beast from the earth, ito ay nagtuturo na. Pag mga nagtuturo na to, ano ang sabi dito? He had, Revelation 13 verse 11, he had two horns like a lamb, but he thought like a dragon. So in a spiritual realm, kung mababasa nyo sa Acts, okay? Wait lang, paliwanag muna natin to. Para siyang lamb. Anong sabi dito? He had two horns na parang lamb, pero nagsasalita ng dragon. Ito yung sinabi sa Acts. I know Paul. I know Jesus. Who are you? Sino ka? So in the spiritual realm, mga kapatid, wala pong halaga sa Panginoon at sa demonyo ang kasikatan ng tao. Kaya nga sinabi, I know Jesus. O nasa Acts to. I know Paul. Sino ka? Sabi ng demonyo. Diba? Sinabi ng mga demons, nung nakita yung mga nagtuturong to, kasi sila ay mga nagpapasikat lamang, kaya sabi ko sa inyo, in a spiritual realm, walang pakialam ang demonyo sa kasikatan ng tao. Niwala kayo. Walang kapangyarihan yan sa authority ng Panginoon. Yes, matatamis na mga salita. Amen. Deception. Deception. Okay? Ganyan magsalita si Satan ngayon. He looked like a lamb but a wolves. Nagpapakita sa kanila sila sa inyo na para silang mabuti sa mga video. Nagpapakita sila sa personal na para silang mabuti. Pero ang kaibuturan at kalaliman ng puso nila ay isang dragon. Para silang si Satan. Wala silang pakialam sa tao. Kasikatan ang kagustuhan nila. Kaya kung mababasa niyo sa Acts, nung ang demon, yung mga taong to, ay nagtataboy sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinagtawanan sila ng demon. Ha 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 ha. I know Jesus. I know Paul. Who are you? Sino ka? Kaya po walang pakialam ang demonyo in the spiritual realm sa kasikatan ng tao. Revelation 13 verse 12, this beast stood before the first beast and used the same power the first beast had. Gets nyo? Gets nyo? Anong sabi? This beast, itong beast from the earth, false teacher, stood before the first beast. Ano yung first beast? Ano nga po uli yung first beast? Nagigets nyo ba? Yung itong beast from the earth, stood. Sinakmal, di ba, people. So, itong false teacher na bilong sa mundo, na nagtuturo ng pakabundong turo, ay, alam mo yun, tinuklaw na agad itong mga taong to. Okay? Itong first beast. And he used the same power the first beast had. Ano po yun? False sign and wonder. Tingnan nyo kung gaano kadami nag-share ng verses, tumatalo na anamoy palaka. 7 years tribulation, 7 years eme-eme.
Pabalik na nga ang Panginoon, hindi niyo pa alam. Pasalaksakin ko kayo ng pulpit. Magbago na kayo. Inaabuso niyo ang pagmamahal ng Panginoon. Yung mga bis na to, ha? Pareho kayong nagagamitan. Magbibigay si false teacher. Si false teacher gagawa ng video. Sabi, we are saved by ganito. We are saved by ganyan. Itong sinakapanood, di ba? Itong sinakapanood, ay, isi-share yung napanood. So, the same power. Nagpapalita, di ba? Ipinalalatag nyo, ibinibigay nyo sa ibang tao yung narinig nyo. Ibinibigay nyo sa tao. O, di ba? O, ato, si ano na ang nagbigay. O, itong sikat na ganito, siya ang nagbigay ng... Yan yun. The same power of the first beast. Pag napanood siya ng content, ang gagawin, ay, nakapanood siya ng sikat na content. Ipapasa niya ngayon sa iba. Ngayon, ang cherry picking versus lumalaganap. Tingnan nyo, yung 10 points. Tatanungin ko kayo. Completion. Deceive ba ni Satan ngayon ang mundo? Tatanungin ko kayo. Right now, ang lahat ng tao saan naniniwala? Sa mga tao din. Amen. Sa content creator at mga taong puro verses. Puro verses. Puro false teacher. False teacher. Imbes na hanapin mo ang salita ng Panginoon. Diba? Sinabi ni Jesus, seek the kingdom of God first. Sinabi ni Jesus, wala kang ibang pupuntahan kasi ang kingdom ng Panginoon ay nasa loob mo. Paano sila magtulungan ngayon? Paano sila magtulungan? Diba? Antichrist. Sila ay nagtutulungan the same power para palaganapin ang maling turo sa mundo. Yun? The first beast was the one that had death wound that was healed. So yung first beast, mga tao, okay? Yung mga taong ito ang may dahilan kung bakit nabigyan ng popularity ang false teacher. Okay? Pakinggan nyo ha. The first, ang wound, guys, ang meaning ng wound that was healed is massive popularity of Antichrist and authority and ability to demand worship of this world. Yan yung wound was healed. So yung first beast, mga unang mga tao, madaming tao. Tingnan nyo kung gaano kadami. Ang dami. Tatanungin ko kayo, tama ba yung sinabi ni Jesus nung sinabi niya na sa Matthew 24, false Christ, false prophet will arise in this generation. Tatanungin ko kayo, tama ba? Yung sinabi niya, tingnan ang dami. Ang dami, ang dami. Diba? False Christ, false prophet will arise in this generation. Kasi yung first beast and second beast, pareho silang nagtutulungan para palaganapin ang massive popularity of Antichrist. Sino ang Antichrist? Tao. So ano yung 666? Mga tao. Behind of my weakness heart, it is the strength of God. Ako, ako, wala akong, hindi ako deserve sa lahat ng ganito. Alam mo yun? Isa lamang akong dumi talaga, wala akong kaalam-alam dito. Ang Panginoon ang deserve ng papuri. Tama mga tao. Anika nilang sarili, mga kung sino-sino ang itinataas. Ano ang sabi ha? The first beast, the one that had death wound that was healed, ito yung massive popularity na ginagawa ng mga taong yan. Nagpapasahan sila ng kung ano-anong content. He even made fire come down from the heaven into the earth while people are amazed. Ano po yung fire come down from heaven? Ano po yung guys, hindi po ito literal na mag-aapoy ka na para kang bubuga ng apoy ha?
Ano po yung the fire come down from heaven? False sign and wonder. Amen! Papi naman po ako nung kay Mong Bless. Di ba? Yan ang sinasabing fire come down. Ang galing! Ang galing ng turo mo! Yes! Yes! Yan na yun. Kaya sila nagpapalo ngayon sa mga taong ito. Dahil sa maling turo. Nagpapalakpakan sila. Yes! Amazed na amazed ang tao. The word rapture, di ba, caught it up. That is the returning of Christ. In Greek word, apenthesis. Caught it up is redemption. And redemption is pagtubos. And pagtubos is the second coming, okay, of the Lord. The returning of Christ, all people will see. And that is the second coming. And we are now facing a tribulation. And what is tribulation? Pagdurusa. So, at ano? Ay guys, ang kukunin lamang po ng Panginoon ay yung mga namumuhay ng tama. Basahin niyo, di ba? Anong basa doon? 1 Thessalonians chapter 16. Basahin niyo yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 15. A life that pleases to God. Okay, ito yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. The Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with a voice like archangel, trumpet call of God, and the people who have died. Sino ang patay sa pananampalataya sa Panginoon ngayon? Patay ka ba sa pananampalataya sa Panginoon ngayon? And the people who have died were in Christ will rise first. Patay po ito sa pananampalataya, ha? Patay ito sa pananampalataya. Binibigyan na naman nila ng maling kahulugan ng salita ng Diyos. 2 Peter chapter 3. Verse 16. These people give a wrong meaning of the word of God. Okay? After that, we who still alive at that time. At that time, si John ba ay buhay pa ngayon? No. So at that time, sino ang buhay ngayon? Sino ang buhay ngayon? Binibigyan nila ng maling kahulugan ng salita ng Diyos. Sino ang buhay ngayon? Nananampalataya na patay sa Panginoon. Tayo! Tayong patay sa Panginoon ngayon. Tayo ang buhay ngayon. After that, we who are still alive at that time, tayong buhay ngayon. Gather up with those who have died. Gather up. So yung mga namatay noon at tayong buhay ngayon, sabay-sabay tayong aakyat kasama ang Panginoon. Ano mga after rapture? Di ba? Binibigyan nila ng maling kahulugan ng salita ng Diyos. Okay? What do you mean patay sa Panginoon? Dead on Christ. Kinamumuhian ka ng mundo. Si John, kinamumuhian ng mundo. Ang mga Muslim, di ba? Yan yun. Pag hindi ka kinamumuhian ng mundo, matakot ka at pinamahal ka ng mundo. John chapter 15, verse 18. If the world loves you, martyrdom to. Pag minamahal ka ng mundo, matakot ka. Hindi ka galing sa Diyos. Martyrdom to. Tamo kung paano ako kamuhian ng pamilya ko. Kung paano ako kamuhian ng mga kaibigan ko. Kung paano ako kamuhian ng mundo. After that time, who's still alive at that time? At that time. Sino ang buhay ngayon? Ako, yung mga nandyan. A life that pleases to God. So, ibig sabihin, ang kukunin lang ng Panginoon ay yung mga taong righteous na namumuhay. Godly, a saint. Pakinggan nyo, ha? Brothers and sisters, now, I have some other things to tell you. We taught you how to live in a way that pleases to God. And you are living that way. Namumuhay ba kayo? Tatanungin ko ang mga taong matatagal dito, alam ko namumuhay na sila, tama yon. Pero yung iba, namumuhay ba kayo? Hintay kayo ng hintay ng rapture, hindi naman pala kayo namumuhay ng tama? Hintay kayo ng rapture, hindi kayo namumuhay ng tama? Sinabi na yan. Hebrews chapter 12. Anyone who is not pure and holy that life will not see the Lord. Kung sino ang mga taong hindi tinatanggihan ng mundong to, hindi makikita ang Diyos. Deny yourself. Deny
yourself. Yun, patawa-tawa lang ako. Dito makikita niyo ako dito, patawa-tawa lang. Pero after this, yung sakit sa loob ng katawan ko, sa buong puso ko ay mahina. Kasi ang Diyos lang na naman yung nagiging strength ko. Kasi bit ko yung cross. Bit ko yung pagnanasa ko para tanggihan ang mundong to. Hindi siya madali. Ang hirap. Pero kailangan kong maging tapat kasi tapat ang Panginoon. Kasi mahal niya ako. At ganun din kayo. Okay? Kaya, sa totoo lang, the pain that I have in my heart, kung pwede ko lang i-share sa tao, ang lungkot. Ang lungkot. But I need to deny myself. There is no other way. There is no other way. Jesus is the only way.